pansit, kala wala yung sahog, wala yung beef, wala lahat, kaya mo kainin yung pansit. Yun, lamit na siya. Kaya prove ko yun na kala wala yung sahog ba, wala yung baboy, wala yung shrimp, wala lahat. Kosher lang, lamit na siya. Ha? Chapsoy, yes. Chapsoy, yes. Chapsoy. Actually, yung ano ma'am, yung lettuce, ibanlaw mo lang sa mainit na tubig. Igo lang, blanch lang. Tapos igisa mo yung oyster at may garlic. Ibulang, tapos ilagay mo sa pagka na blanch natin na yung vegetable mo, ilagay mo sa taas. Usudan mo. Oh, ilagay lang. Very, very simple yan. Kaya sabi mo, ang Chinese food is very simple. Pero yung lamin niya, kaya natin sa mga, kaya ang subok, ang always, ang ano namin eh. Kung ang gulay na palami mo, bahay ng produkto. Kasi ang gulay, tututuloy, eh malalami ang gulay. Diba? Pero kung mapalami ko yung gulay, ibig sabihin, bahay ng panlasa. Yung kapalaya. Kapalaya? Alma? Bukaka? Kapalaya? Pero kung lagyan ko ng oyster yan, mas naman eh. Mas dagan na kapalaya pa. Diba? So those are the things that FY Sans here to give you all those ingredients. Available sa inyo yan. Lalo mo kung masarap yung karin niya, mas marami na. Masarap ang oyster sauce sa beef with mushroom. Yes. Very good. Later, mamaya, okay. demonstrate mamaya ng kapatid ng oyster. Pag yung mushroom, paano pa kami ng mushroom? Ano yung mushroom? Ang mushroom po yan, napaka-itim yan. Maitim yan, kaya di siya maalat. Kaya konti lagay mo lang sa pancit canton pagkala ng kulay. Hindi katulad ng toy na maalat, naghahabol ka ng kulay, pag napadami yung lagay mo, maalat ang pancit mo. Ito hindi. Konti lagay mo lang ang ganang kulay mo. Kung nakarinig ng yung pagkain ng Chinese na yung pagkain ng bigas na kiampong. Kiampong na yung pagkain, may mga mani, may baboy gano'n, may kulay toyo. Yan ang ginagamit yan. Saka yung beef, oyster, beef broccoli. Bakit yung beef itim na itim? Yan ang ginagamit yan. Ginalagay yan. Ang beef yan, iitim talaga. Bakit ang beef maitim na beef broccoli? Mga Chinese, beef broccoli, di ba? May itim ang beef. Kulay niya, may itim. Yan ang ginagamit. As you can see, yung FY Sans nag-spend time and effort at pinag-aralan talaga yung the best thing kung paano matulungan ang negosyo, yung mga bakeries, mga bake shops, kung paano tataas yung kanilang profitability, whereas yun naman talaga ang objective natin on a day-to-day basis. So, kumukha ng explanation ni Sir Rene na i-explain namin on details kung paano natin ma-maximize yung ating profitability in a way yung proper application. So, yung FY Sans, exert ng effort. Kung titingnan po natin, FY Sans and other brand. So, yung application niya, isa-isahin natin yung bread flour, where ang basis nito is 25 kilos or equivalent to 500 grams of flour. Ano ba? 25 kilos? 25,000 grams pa eh. Provided 500 grams. Sa low bread din. Anyway, so, if you look at sa FY Sans versus dito sa other brand, yung ingredients na ginamit, pare-pareho yan. Red flour, pareho din red flour. Sa yeast, ibang competitive yeast ito siya, no? Ito, we're using Pacmaya gold yeast. Okay? And then sa improver, kung ano yung improver na ginagamit sa Manila. So, in here, we'll be using Oprin improver. Yung Baker's Pride shortening as well as yung competitive brand na shortening. Sa water, makita natin yung difference. Pare-pareho na yan. Water, sugar, and salt. So going back to, isa-isahin natin yung the difference between the other brand and the FY Sans. Tutumbugin na natin kung saan yung pinaka-bottom line. If you will notice, yung yeast dito is basically they're using 1%. While sa Pacmaya is only 0.7. So in a month of 0.7, yun yung exact na time frame, natataas na yung desired natin ng tinapay. Tama ba ito? Tested ko yan. Tested namin sa Turkey. So, paano ito siya lumabas na 97.50 for example? So, ang costing yan is the price, 97.50 times 0.7, yan lumalabas na cost niya 38,412. So,
if you look at the conventional type, mayroon tayong difference sa yeast pa lang, so malaki na yung savings natin, right? So, dito pa lang yan sa number 1 na savings, dito yung savings natin sa yeast. And yung resulta naman nito versus this is basically the same. Dito lang may savings tayo. If we look at the sa bread improver 4%, 100 grams, basically may difference na kagad, 0.4, 2.4 pareho lang. However, yung ano nila, yung costing nila may difference na because of its price. So may difference na tayo dito. Okay? And dito tayo sa Baker shortening versus dito sa competitive brand na shortening, wherein we only apply 3% versus competing brand na we do apply 4%, resulted to a costing of 75.25 versus this 59.66 lang. Do you follow? Okay. So, isum up natin yung tubig, of course, walang cost yun, pareho lang. And then sa sugar, basically the same also. Tama? Sa sugar. Sa water, beer, 54%. Ito yung pinakamalaking variance sa because dito, yung water is 46, dito is 54%. Yun ang difference dito. And, no? 2 kilos, sir? 2 kilos po yung difference natin sa... So, dito sa 13,500 grams versus this. Mas marami yung mas marami yung surprise. Dito spiral ginagawa. Ito yung ginagawa ng roller. Kasi spiral. Mataas na lang tubig. Pero ang among test, dito kami nakatas ng spiral. Yung test ang 58%. Kaya dito, we'll use yung basis sa makina to, door roller. Door roller now. Tanong natin, saan gawin natin kaya 50% water? Hindi na mamasa. Kasi, pag natak na yung tinapay, hindi niya kaya. Ang reason, ang imong shortening, lain na imong shortening. So na sinabi ko, yung shortening mo, dapat makahawak ng tubig. Kaya niya, pwede, lumalata siya. Now, sa pakmay, nakakita mo, 175 grams, 0.7. Ang story niyan, sir, ato rin naman yung angel, 0.7 na gapon. Divide mo. Ano naman? Imong 0.7 ba? Imong 1% ba? Tulo na oras yan eh. 3 hours yan eh. Kung ikaw mo 0.7, unong oras yan. Ang tanong, nakuha mo na unong oras. Sabi mo, daily, 2 unong oras. Now, itong 0.7, ilang oras? 2 hours. 2 hours. 2 hours. Imong 1%, 3 hours. So, same time. Papirmahan ko. Hindi lang same time. Prove to you na is nagkaklase. Imong pa natin, rawa, 9750, kasi ako putos. O saan ka, magkano yan? Ha? 1,950. Ang usa ka koon, 1,950. Yung 1.7, magkano? 1.7. 1,700. Tanawa. Ang angel, 1,700. Barato. 1,900, mahal. Diba? Yung tanaw, diba? Pagkita natin sa gamit, usage, 2 hours lang ito, 0.7, imo 1%, ulong oras. Diba? Layo na, diba? Layo na. Kaya sa ko, this halfway mathematics will show you na yung kahit na mabot ang 1.5, kaya na ng angel. Para ako pa rin. Kasi, imo gigamit, 34 pesos good. Versus the 1%. Pinaman, 43.75. Pina, almost 10 pesos ang difference. Ako na, that's 30%. Now, dating sa years naman, sa shortening naman, ang pag-ginamit sa 50. Pinalita pa, hindi mo shortening pa, barato. Sabi mo kayo sir. Pinakabarato. Ito ba pinakabarato ng shortening? 60 pesos? 60? Diba? Sabi natin 60 pesos. Ha? 50. Sabi natin, may mas bukos na nila, diba? 59 na to. Imo shortening 50 pesos. Ang tanong, ilang oras ang tinapay mo diba? Tanong, imo ba shortening
Hindi dahil barato shortening, alpha, alit na. Kung i-compute, mas barato na yung maayon ng shortening. You keep more product, mas malambot, mas tagal yield. Then, you go ahead. Dati naman, if you're going to see here, the total go weight, 44,875. Hindi mo go weight, 43,000. So, ang lumalabas, kung gusto natin 500 grams ng loaf, i-divide mo sa 526. Ano 526? 500 naman kung gusto. Kaya kung i-divide yung 526. Ano 526? We give allowance doon sa oven loss. Diba? Kung lagay mo 500, pagdating sa oven, paglabas, hindi na 500, diba? Mupupos pa na, dahil yung loss. So we just put 526. Kung natakot na ito allowance, pwede pang 500. Subukan yung mga losses mo. This is 525. Ang lalabas, 85, 83. Tulong ka, no? Diba 500? Ang mutaraw siya. Yung 500 grams, kailangan ang baligyan nato. 500 grams. Low, bilang 35, 40? Ha? 40. Sige ba 35 na lang? 35, okay. Kung matapusin nila. Sorry, explain ko. So, ito yung savings natin per sack. This is yung comparative with the Poisson's formula versus other brand. Yung total weight na naka-indicate dito, yung variant niya alone posted na 1,675 grams versus other brand, which is a total cost difference of 2566. As a result, yung output niyan is 3 loaf. Yan yung sinabi ni Sir. Round off lang yung isa, 3 loaf of bread. 3 loaf of bread equivalent. So, which is equivalent, tama ba yan? 3 loaf times, 3 loaf, times 35 pesos is equivalent to 105. So, yung cost difference is 25.66, bringing down is 130 pesos 66 per 25 kilos per bag per day. Instant add-on profit na po yun. Now, if we look at the scenario, for example, na yung bakery, nag-uubos na ng 10 baggers lang consumption per day. Na times 10 lang naman natin yun. So, it will end up into 1,360 per 306 per 6 per day. So, in a month, meron siyang savings na 39,198. In 1 year, basically, makakuha siya ng 470,376. So, yun yung i-highlight natin na gusto natin ma-internalize, ma-intindihan, at ma-practice ng ating mga kasuking asosyo sa mga bakery. Napo kasako yan, ha? Sa isang ano lang ito, no? Sa isang taon. Sa napo kasako sa araw-araw. Ano po na yan? Napunta na ka sa atat to 5 pesos. Hindi ka sa Sa difference. cost. Sa cost. Dito sa cost. 1,257 versus 1,282, di ba? Opo. The difference is 25 pesos. Doon sa months. Itong 135, yung payment, yung 100, ikan doon sa tatlong na sobra. Sobra na tubig. Dahil hindi dahil sa tubig ito eh. Di ba? At tarawa mo yun, na 470. Tanong, kung saan mapalit sa 470,000? Diyan. Kung saan mapalit? Kung saan kayo mo sa 470,000? Papalit sa kinala. Binigyan sa siya. Pwede na pambahay. Ano gagawin nyo? Those are the things na gusto ko i-emphasize na dako tabang ang costing. Proper costing. Hindi ka pwede pasagdan mo yung baker for costing. Ano ba? Lupig ka kasi. Kung musulti siya, in a pieces, siya gawas 80 lang. Kung musugot ka, hindi na. Ano musugot ka 80? Nasa 85 kasi nakakapulpit man. Asa man nawa mo yung usa. Israel kasi pagtatakiya ba? We don't want to change the formulation kasi lisod kayo pag sa baker. 3%. Bakers, ano naman, 1 kilo na lang. Hindi na sila mo, kung titatakiya, atong bantayan, 750 ko butang na ito. Naku kayo. Pero, usay ang mga baker, ano na ba? 1 kilo. Baguhin sila, parang lisod na kayo. Pero imong pagpunda, punog tubig ba? Ha? Punang tubig. 2 kilos tagdag. Kung sanay ka sa 46%. Ang tagiya, mag-isot pang usay mag-explain. Pero i-explain sa baker na makatabang sa tuwa, di ba? You have to explain. Kasagaran sa tagiya kasi,
Bahala na baker. Kumikita naman ako eh. Samok lagi. Karamihan ganyan naman eh. Normal eh. Mga baker tagihan. Normal yan eh. Kaya samok ba? Samok eh. Ako sure, di ba? 470,000 naman. Nananawa. Kami nga samok na yan. Samok ko talaga. Di ba? Nakunawa sa inyo ha. Pero ang strict lang tayo ba? Pero explain properly lang. Ang Uban Bakery, repack na nila for 750. Saka naka-repack na para ang baker. Ito mag-resort. Actually, i-repack na Repack nila 750 oh. One bagger 750. I-premix na ano na. I-premix na. Tinasya Ito, sir? na yung Yes. Dami baker ganun. Repack na. pasagdan mo yung ano, Pero baker. ikay mo. Ano po ginawa sa inyo? 1 kilo yun. Ano po ginawa sa inyo? Pati shortening. 1 kilo. Sila anad 750. Surat timang 750. Uy! Now, Problema na po. actually, pwede ba yung premix dahil ang baker, kung ito, di ba sa magtitimbang. Ang baker, Dapat naka-premix. Usually, naka-bakery. Naka-premix section. andam mo yung harina, sukal, nakandam na tanan. Wala yung sayo. Yes, pati corn sugar. I-premix yung tanana. Kasi kung di nyo ito, di nyo magamit na. Kasi anad na sila eh. Na kung hindi mo tuloy yung baker talaga, andam na sa takal, mag-away na tayo. Mag-away na tayo. Ano man? Ito yung explanation niya, mag-away kayo. Sir, samok pa kayo, sir. Ako, dapat alas di ko umano. Kayo mo pati-pag-timbang. Nasa is, wala ko uman. Usuko na siya. Hindi yung galis. At ang nilibig ka mag-galis, ikaw na mag-fix. Timbang, Premix siya. Siya. Ayahin siya. Naka-premix. Ayahin siya premix. now, pinakadako yung itong yeast. Ang yeast, pwede masagdan sila mo, diba? Kita mo, 0.7, 250 grams, kawanan, kamay na napukusan ko, kuwata ko na kwarta. Hindi ko ito compute yung pera sa yeast. Kuwata ko na. Now, sabi ko, sir, ibig sabihin, magdagdag ko ng tao para magtibag. Dagdag gastos. Very good question. I have 470,000 in budget ko yung tao. I-divide mo 12 by. Ano per month ng tao kasi? 39,000. Tanong, imong pasawat 39,000 by mga tao. Diba? It will not cost you that much. Ako sa tao, 5,000. O, lagi ako ka sobra na eh. Diba? Nalagyan ko sobra. Kasi ang pag-premix ba, sa kanda ba, kung sa oras na kumalik ka sa premix, di mo timba ba? Ilay batch, napo ka, yeast, napo ka suka, napo ka na. Kung sa oras, napukuha na. So, imong budget sa imong 5,000, di kira 5,000. Dahil makatapang mo sa line. Tama, kaya yung mga premix kasi, alam ko listen kayo. Kasi matagas, di ba nas na sa premix? Ang baker ang nag-premix. So, sa tinod na storya, mali na. Ano man, okay. Pag Sunday, ang mga panadero, wala ka suminom. Pagdating ng Lunes, tubig. Tapos sumunod, yung siya sabi na, ang paman, asukal. Totoo yun. Pero, kung handa ba ka ba, kahit malipong-lipo siya ba? Pero hindi na malikayan, hindi mo na secret. Kaya ang baker, ang kawari, sakit yung tawag namin Monday sickness. Ang ginduha, hindi rin sa problema, dahil sa punto sa kanina, bawara kaya po, pagdating ng Lunes ba, hindi mo suod, gano'n, hubog man ng likod. Pasig sabi ko doon sa mga baker, ay, binigyan sila lahat. Lalaki ba? Ito, Ako ba? kung yung sinari nyo. Yung natong you don't have to, di natin i-list mo nilang habit. Tayo, as a manager, tayo po usap. Kung na ito sistema, para pagsulot, madali. Kung ang baker mo timbang ba, dagang yun sa'yo. Nakita ko, gusto tayo eh. Tagang kalat. Tagang kalat. Kung hindi mo lang ihapon ba, yung yeast ba, yung anang labay ba, ako kayo. Ako, kwarta. Ako, kwarta. Mga baker kasi sa ito, Pag nag-baking isa, dalawa, yung doon sa rin, yung ata na seminar, ang una tinakagagan SAP, amo din, education. I want you to be educated now.
na-compare, kung di kayo mag-ihap, kung 470, ginagbayan 470, also din ako. That's big money. Nagkaroon magawa ko sa 470. So, at least, may ano ko lang sa inyo, na-forte ko lang yun, ma-appreciate yun na premix, dapat lahat ang tapat, nakatimbang na. Ang imong baker, di ko na mamahal. Ayayin siya, ayayin kayo. Wala yung sabak. Labas! 84 pieces. Dong, ano, 84 man. Diba? Ikaw na po sa trip. That is kay Bawal. And you know, pag imong master ba, story ano ni Roba, itong ma'am, ay si ma'am naman, pag-ihap ka matanan, hindi may imong madaot na rin. They're now more conscious. Pero kung imong tolerance ba, ako kayo ba, 80 pieces, masugot ka mo masugot ka na. Saan na to? Kasi kayo kung masugot man kayo, 80 pieces. Pero kung sa'yo, hindi nila dapat 85. Nagpura ba kwarta? Yan. Tulungan ko sa kanto. Tanapan. Any question? We will not proceed now. I-prove namin ngayon kung ang claim namin kaya na 54 sa ano i-ano natin ngayon. No, please. I-recap ko lang po, kasi baka po merong magtanong sa inyo or nahihiya lang na kung paano po ba kinukyot from ang baker's recipe. Meron po bang, alam na po ba natin? Alam na po ba? Sabi ko. Ang sabi ko dito na ang hard, ang ginagawa ko dito, na-apply ko din sa mga hard. Nalain ko sa ulit sa Pagkisal, lifetime formulation, more or less, ito pa rin standard sa parin. Pagtaglang mo ng short term pass, gaya naman, pero usually, mas magkakapot kasi magandang pagpulot ng tubig kaysa sa ordinary short. Starter, pagkisal, buto. Pagpasa sa anak marami ko. Nagbawa ka tubig sa water na. Pagpandisal, hindi lang pipipot. I-recap ko lang po ng konti kung paano po natin po ang pag-isang mas marami ng ano nila kaysa sa other recipe. Excuse me, bakit nanong friend na ako i-example ko rin? You know why? Hindi ko sure. No, friend is the most difficult to make. This one, pinakalasyon na. This one will prove kung yung shortening, yung yes, guwapo dili. Because ang low pre, yung nilidyo kanina, dapat kwadrado, dapat may kanto. Dapat umok. Ang Pilipino, ganang sa low pre, anong puti, kwadrado, umok. That's why we low pre. So, kailangan i-prove namin sa pagpansan, dali ka mapanisal. May advantage. But low pre, kailangan perfect science. Hindi na pwede tansya-tansyahan. Diba? Kaya ang word ginamit dili, isang, dili, anak. Ano yung pinakalisod? Ito, pinakalisod, diba? Hussein, kung biwa, anak ba? Kung nasa patay na. Yeah, that's why we use the law. Right? As a sample. Go ahead. Thank you. Thank you. Okay. Sa pagkukompute po ng baker's recipe, ito po yung recipe natin. Grams. Baka ako pagkakasalanan. Ito yung ating always po natin tatandaan na ang bread flour ang 100%. Diyan po tayo ng magbabase ng presentation para sa ating pong ibang mga raw materials na gagawin para sa ngayon, paano po ba natin kukumpitin? Bread flour ang ating base, quantity 25,000 grams times 0.7%, equivalent po niyan ay 175 grams. Napaka-importante ho kasi halimbawa ba kayo, nagpagawa kayo ng tinapay na 5 kilo. Ang baker na yun hindi nagtitimbang. Paano nila gagawin sa yeast ang 5 kilo? Di ang gagawin natin ba, i-divide niya yung 250 grams sa
Di po ba napakatrabaho nun? Dito po, kung 5 kilo po ang gagawin sa tinapay, base din po natin spread flour. Kaya papalitan po natin 5,000 grams. 5,000 grams times 0.7%, equivalent po niyan, hindi 275 grams, 35 grams. Ngayon, kung 1 kilo, 1,000 grams times 0.7%, ang equivalent po nun ay, ano po, 7 grams. Klaro po ba? Kasi napaka-importante po, katulad po na sinasabi ko sa Batangas, napakahirap po nung una napauurin. Kasi sabi nga ako ako'y tinatakal-takal ko na ang yan, ipat kami magtitimpang-timpang pa. Abala lang yan. Pero ngayon ho, base sa aking experience, meron po ako isang customer doon na dati, more than 30 years na siya sa operational ng baking, sa pagbibig ng tinapay. Ang kanya po consumption per day nung araw ay 10 bags. Napakalaki na, no? Malaki na po yan. Tanong ko po, sa ngayon, nung gumamit siya nito, formulation na ganito, gaano na kalaki ang kanyang consumption per day? Ngayon po, consumptions na niya ay 30 bags to 35 bags per day. Ngayon ho, base dito, sinunod niya lahat ho. Sinunod niya lahat. Kung 470 grams ang additional profit niya, kung 470,370 pesos per year sa 10 bags per year. I-times 3 po natin, magkano yung annual profit niya? 1.3. Di po ba? Anong bibilhin mo ma'am sa 1.3? Advice ko po sa inyo, ang ginawa ko ng aking customer sa Batangas, instead na bumili siya ng material na bagay, nag-invest siya like another equipment, lumaki ang kanyang productions. Ngayon ho, hanggang Bisaya nagsusupply siya ng mga breads. Yun hong mga toasted bread, toasted mamon, mga biskotso, nanggagaling po ang iba from Batangas to Visayas province. Ganun po. Mindoro, Tawid Isla. Kasi mas maganda yung naging kalidad ng produkto. At ang pinakamaganda sa lahat, di po ba sa shortening, ang problema natin, pang malangkot natatakot po tayong mag-expand ng negosyo for the reason na natatakot tayo na balikan ng mas maraming produkto. Tama po ba? Dahil po sa iksi ng nag-expand ng bread, kung mutation, paano kayo makakapag-expand ng mas maganda? Pero kung ang nag-expand po ng bread is mas mahaba, umaabot ng 5 to 6 days, sa tingin niyo po ba mas panalo? Mas panalo na, mas pababa pa yung ratio of PO. Napaka-importante po na ang balik na tinapay sa inyo ay mas maliit. Kasi kung mas malaki yan, mas malaki po yung nawawalang industry. Tama po ba?